Hello mga idol, so ngayon pag-uusapan natin ang 10 violations or mga bawal sa TikTok affiliate. Yan, wag na natin to gagawin para maiwasan natin ang shadow ban or permanent ban or mga restrictions. Ayan, una, bawal ang promote counterfeit. Ang ibig sabihin nun mga idol ay pagpo-promote ng mga branded o di kaya mga peke na may mga kaparehas na branded. Kunwari, may nakita kang Nike, ganyan, na sapatos. Tapos, mura lang siya. Tapos, gusto mo ibenta. Wag mo nang gagawin yon kasi pag nakita ni TikTok, pwede kang maban. Yan, ayaw ni TikTok ng ganyan. Yung mga peke, replika, mga ganyan. Wag nyo lang itutuloy, mga idol. Number 2, ito. Exaggerated content. Yan. Kunwari, nagtitinda kayo ng produkto na pangpaganda, ganyan, pampakinis ng mukha, ganyan. Tapos naglagay kayo dyan ng caption, tapos may picture na before and after, mga ganyan-ganyan. Wag na kayo maglalagay ng ganyan kasi ayaw din ni TikTok ng ganyan, yung mga naglalagay ng mga ganon-ganon, before and after, ganyan. Wag nyo nang itutuloy. Tapos, ito, pangatlo, do not show your personal details. Paano nga ba yon? Huwag natin ipapakita yung detalye natin, personal details. Yun yung kunwari, may parcel kayo na dumating. Tapos, binidyo nyo, bubuksan nyo, nakabidyo. Huwag nyo na lang ipapakita yung label nyo para hindi makita yung mga personal details nyo na nakalagay doon. At ito, pang-apat, no effort. Ayan. Wala kang ka-effort gumawa ng video. Ayan. Kunwari, kumuha ka lang ng mga screenshots. Tapos crop mo lang. Tapos in-upload mo na. Yon, bawal yon. Ayaw din ni TikTok ng ganon. Kasi hindi niya ipopromote yung video mo pag ganon lang yung ginawa mo. Mas okay pa rin yung gumawa ka na ng sarili mong video. Tapos pakita mo yung item mo doon. Paliwanag mo kung para saan yon. Yon ang gusto ni TikTok, mga idol. Ito, number 5 mga idol. Product content of the videos is inconsistent with the product being sold. Ayan. Ang ibig sabihin nito, kunwari, naglagay ka ng video, pero wala naman dun yung product. Tapos naglagay ka lang ng product links. So, bawal yon. Kaya, ang gagawin mo, maglalagay ka ng product natugma doon sa linagay mong product link. Ayan, kunwari, hawak-hawak mo talaga yung product, yun. I-explain mo kung para saan yung product na yun. Yun ang gusto ni TikTok, mga idol. Kaya bawal yung maglalagay ka lang ng mga kung ano-anong video, tapos lalagyan mo ng product link. Tapos wala naman yung item doon. Bawal yun, mga idol, ha? At ito, number 6, mga idol. Remove unavailable product o yung mga sold out na mga produkto na hindi na nire-restock ng seller. Pero kung nagre-restock naman yung seller, huwag niyo muna burahin kasi sayang din naman yun. Kunwari, mga unavailable, tapos napansin mo, ilang weeks, ilang months na siyang hindi nag-restock, burahin muna para iwas violation. At ito nga ang example, paano siya gawin? Punta kayo sa TikTok shop nyo. Tapos, makikita nyo doon may nakalagay na manage products. So, click nyo yung manage product. Then, makikita nyo na doon may mga nakalagay doon. Sold out, unavailable, mga ganyan. Click nyo lang yun. Kunwari, sold out, click mo yung sold out. Yan, makikita mo yung mga sold out doon. Kung sa tingin mo ay nagre-restock naman si seller, huwag mo nang burahin. Pero kung sa tingin mo ay matagal na talagang sold out at try mo mag-message kay seller kung magre-restock siya. Kung sabi niyang hindi na siya magre-restock, burahin mo na yon para iwas violation. Number 7 mga idol, ito, bawal sa live selling. Ayan. Bawal sa live selling ang may makitang bata. Kunwari, yung anak nyo o yung mga bata sa inyong bahay, biglang tumakbo at nakita dun sa live selling nyo. Bawal yun mga idol. Violation agad yun mga idol kasi bawal ang minor sa pagla-live. Pero kung sa mga normal na video lang na i-upload, okay lang yun mga idol.
kahit may bata doon. Wag lang sa live kasi bawal yon kay TikTok. Number 8 mga idol, ito. Bawal ang umalis sa live. Bawal kayong umalis sa live. Kunwari naka-live kayo tapos umalis kayo saglit. Bawal yon mga idol. Tsaka pwede naman kayong gumamit ngayon ng rotating stand. Yung umiikot na patungan ng item, pwede yon. Tapos, pero dapat nandun pa rin kayo nagsasalita. Kahit wala kayo dun sa video, basta nakikita yung item nyo gumagalaw, umiikot, ganyan. Tapos nagsasalita kayong ganyan, okay lang yon. At wag na rin kayong gagamit ng recorded na boses. Kunwari, kahit boses mo yan, na-record mo, tapos iniwan mo doon. Pag na-detect ni TikTok yan na gumagamit ka ng recorded na boses mo, bawal yan. Baka maban pa ng permanent ban yung account nyo. Malaking penalty yun mga idol. Kaya wag nyo nang gagawin yan para iwas tayo sa violation. At ito, number 9 mga idol. Sa live din ulit to mga idol. Don't play copyright music. Ayan. Kaya wag na lang kayo magpapatugtog ng kahit anong music na pwedeng makopyright para iwas na rin sa violation agad-agad, di ba? Wag na tayo magpapatugtog para iwas violation. At number 10 mga idol. Sa live din ulit to mga idol. Bawal ang di gumagalaw. Ayan mga idol. Yan nga yung natukoy ko rin kanina na bawal yun, hindi ka gumagalaw. Kaya meron yung mga, ngayon ginagamit nila yung rotating display. Pang rotating display stand. Pwedeng gamitin na yon. Lalagay mo doon yung paninda mo para nakikita doon gumagalaw yung paninda mo. Kung mahiyain ka, ayaw mong humarap sa camera, yon ang gamitin mo. Tapos, yun nga, magsasalita ka lang doon sa tabi ng cellphone mo para marinig pa rin yung boses mo. At wag kang gagamit ng recorded na boses mo kasi bawal yon. At yun nga mga idol, yun yung 10 bagay na bawal gawin sa TikTok affiliate. Ayan, so sana ay may natutunan kayo sa aking video at salamat sa inyong panonood. Thank you very much.